Sa isang video ay makikitang binabalatan ni Erna ang nakuha nilang mga dabong. Natanong siya ni Kuya Tutoy kung kumakain din ba sila nito sa Davao at kung paano nila ito niluluto. Sumagot si Erna na piniprito lang nila, magic sarap, mantika at bawang. Sabi ni Kuya Tutoy na ilaga na muna dapat para hindi mapait, sumang-ayon naman din si Erna kasi ganon naman din sa kanila bago iprito. Sa lugar nila Kuya Tutoy ay sasahogan nila ito ng bagoong, saluyot, minsan pritong bangus. Sinabi ni Erna kay Kuya Tutoy na sa kanila ay hindi sila nagsasabaw nito kasi hindi sila marunong. Kanya-kanya naman sabi ni Kuya Tutoy dahil dito sa kanila sa Abra ay may sabaw talaga. Pero pag siya ang magluluto ay gigisahin lang niya. Natanong ni Erna kay Kuya Tutoy kung totoo bang muntik silang mabangga. Tumanggi naman si Kuya Tutoy dahil iba yung lakad nila, sabi nito na sila mamang ang tinutukoy ni Erna na malapit mabangga. Natanong ni Kuya Tutoy sa kanya kung marunong ba siya magluto nito. Marunong naman si Erna pero natawa siya dahil prito lang ang alam niyang luto. Natanong din ni Kuya Tutoy sa kanya kung paano nila ito hihiwain. Agad pinakita ni Erna kung paano ito hiwain at sinabing marunong talaga siya. Nagtataka si Kuya Tutoy kung bakit ang liliit ng mga dabong kaya natanong niya kay Erna kung sino ang kumuha nito. Sumagot si Erna na hindi niya alam. Sabi ni Kuya Tutoy na dati ay ipinagbabawal talaga kunin ang ganitong maliit pa, pero ngayon ay pwede na. Sabi ni Erna na matataas yung ganito sa kanila at marami din. Ayon kay Kuya Tutoy na wala naman siyang nakitang kawayan nung pumunta siya sa lugar nila Irene. Sabi ni Erna na sa kanila ay marami, kadalasan nasa pinakabundok na talaga. Natanong ni Kuya Tutoy si Erna kung kawayan o amakan din ba bahay nito katulad kay Irene. Sumagot si Erna na hindi, gawa sa malapad na kahoy o tabla yung bahay nila. Natanong ni Kuya Tutoy kung pinagawa ba ni Sir Paul yung bahay nila at kung sementado din ba. Sumagot si Erna na hindi gawa ng PB team yung bahay nila, hindi rin sementado at lupa lang. Tinanong ni Kuya Tutoy si Erna kung ano ang isasahog nila tuwing magluluto nito. Sumagot si Erna na minsan sardinas pero kadalasan talaga wala. Dagdag niya na sobrang sarap na nun, nakita din niya na parang hindi sang-ayon si Kuya Tutoy sa sinabi niya kaya tinanong niya ito kung bakit. Sumagot si Kuya Tutoy na dito sa Abra ay walang nagsasahag ng sardinas sa dabong. Sinabi naman ni Erna na bakit dito sa Abra ay inuulam yung talbos ng kalabasa, sa kanila kasi ay hindi. Ayon kay Tutoy na sobrang sarap nun lalo na pag may pritong galunggong. Nagtaka naman si Kuya Tutoy kung bakit sobrang dami ng dabong, siguro dadalhin ni Tita PB Love sa US yung iba kasi wala ito doon. Napahanga si Kuya Tutoy sa kasipag ni Erna dahil kagagaling lang nito sa school at dumiretso agad itong tumulong. Dagdag ni Kuya Tutoy na hindi mapakali si Erna kapag wala itong ginagawa. Sinimulan na nga ni Erna ang paghihiwa sa mga dabong. Habang naghihiwa si Erna ay tinanong siya ni Kuya Tutoy kung meron ba at kung nakakain na ba siya ng mushroom sa lugar nila. Sumagot si Erna na opo at sobrang dami sa kanila kapag tagulan. Sabi ni Kuya Tutoy na sobrang mahal ng mushroom dito sa Abra. Natanong din ni Kuya Tutoy si Erna kung nakakain na ba ito ng salagubang. Hindi alam ni Erna kung ano ang salagubang kaya tinanong niya si Kuya Tutoy kung ano ito. Sumagot si Kuya Tutoy na masarap yon, para siyang ipis, once a year lang sila lumalabas, sa buwan ng May at June. Dagdag niya na marami talagang exotic na pagkain sa Abra, kinakain din sa kanila yung daga. Pagkatapos maghiwa ni Erna ng mga dabong ay dumating naman sila Marjorie, Irene at Badiday. Tulong-tulong sila sa pagkistas ng dabong kasama si Mang Belen. Sobrang pag-alala ni Kuya Tutoy habang pinapanood silang nagkikiskis dahil sobrang bilis at bihasa ng mga ito. Natakot si Kuya Tutoy na baka masugatan yung mga kamay nila sa kutsilyo kaya ipinaalalahanan niya ang mga ito na mag-ingat. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero huwag kalimotang mag-like and subscribe.